Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay siyang magkakamit no. Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay, ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Kahit mainit ang panahon, puno ang ating puso na nagbibigay papuri at pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, nasa ikalawang araw po tayo mula po nang tayo ay nagdiwang at pumasok sa panahon ng Kwaresma. At maganda ho na pagnilayan natin ang ating mga pagbasa ngayong pasimula pa lamang po ng panahon ng Kwaresma. Bakit? Dahil tinuturuan po tayo mga kapatid ng ating mga pagbasa kung paano po ba tayo gumagawa ng pagpili sa ating buhay. Naniniwala po ako, lahat po tayo ay gumagawa ng pagpili, gumagawa ng desisyon araw-araw. Kanina lang po, nung tayo ay gumising, may desisyon na tayo kagad na ginawa. Babangon ba ako o matutulog ako ng mahaba? Marahil sa mga oras na ito, may desisyon din kayong ginawa. Magsisimba ba ako o manananghalian na lamang? May kanya-kanya tayong desisyon. May kanya-kanya po tayong pagpili. Pero napakaganda po ng pagpapaalala sa atin ng ating unang pagbasa na kung saan pinaalalahanan ni Moises ang mga Israelita. Sabi niya sa mga Israelita, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, iniibig ang Panginoon at nilalakaran ng kanyang mga landas. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Gumagawa tayo ng pagpili. Pero paano po ba natin ginagawa ang mga pagpili sa buhay natin? Ang pagpili po ba natin ay nababase lamang sa kagustuhan natin? Ang pagpili po ba natin na ginagawa sa pang-araw-araw
ay nababase lang kung ano ang sinasabi ng nakararami? Ang pagpili po ba na ginagawa natin sa araw natin ay bugso lang ng damdamin? Pero mga kapatid, sa araw na ito, napakaganda ng pagpapaalala. Nawa ang pagpili natin na ginagawa sa buhay natin ay pagpapakita kung paano natin iniibig ang Diyos. At kung ang pagpiling ginagawa natin ay pagpapakita kung paano natin iniibig ang Diyos, nangangahulugan mga kapatid, na sa bawat pagpili natin, ang pinipili natin mabuti. Kaya nga, kung tunay mong minamahal ang Diyos, ang pinipili mo, hindi ang kalaban ng Diyos. Kung tunay mong mahal na pong Jesus Nazareno, ang pinipili mo, hindi ang kasulungat ng turo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Bagkus sa bawat pagpili natin, nakabase nawa ito kung gaano natin iniibig ang Diyos. Madali po ba yon? Hindi. Kaya nga po doon sa ating ebanghelyo, ano yung paalala sa atin ng Panginoon? Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa madaling salita, ang pumipili kay Jesus ay ang mga taong pumapasa ng krus. At sa pagpasa ng krus, hindi po ito pagpapakita ng kabigatan. Hindi po ito pagpapakita na tayo ay puno ng pighati sa buhay. Bagkus ito'y pagpapakita na tunay nating iniibig ang Diyos. Ang pagpasa ni Jesus ng krus ay pagpapakita kung gaano niya tayo minamahal at kung paano natin pinapasa ng krus natin sa ating buhay, ay pagpapakita din kung paano natin iniibig ang Diyos. Pero napakaganda din po ng paalala sa atin ng Salmo Responsorio. Kung ang Diyos ang iniibig natin, nangangahulugan na tayo ay pumapasa ng krus. Pero anong sabi po sa ating Salmo Responsorio? Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. May naghihintay na pagpapala, may naghihintay na gantimpala, may naghihintay na grasya sa mga taong pinipili ang Diyos at pumapasan ng krus. Hindi man siya madali, mahirap man ito, pero alam natin, tayo ay tunay na pagpapalain. Dahil tunay na mapalad ang taong umaasa at pumipili sa Diyos. Tunay na mapalad ang taong na pumapasan ng krus. Dahil ang pagpapasan ng krus ay pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos. Mga kapatid, araw-araw tayong gumagawa ng pagkapasya. Araw-araw po tayong gumagawa ng pagpili. Nawa, ngayong panahon ng Kwaresma, ang mamutawi sa pagpili natin, walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.